Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa Dumangas, Iloilo, nakatira ang isang matandang mangingisda at ang kanyang 7 anak na dalaga. Kilala sila sa buong bayan hindi lang dahil sa kanilang angking ganda, kundi maging sa kasipagan ng kanilang ama. Dahil sa pag-ibig sa kanyang mga anak, ayaw silang iwan ng ama kahit may mga gustong manligaw sa kanila. Isang araw, may dumating na grupo ng mga binatang mangangalakal. Nabighani sila sa ganda ng 7 dalaga kaya agad silang humingi ng permiso sa ama na mag-alok ng pag-ibig. Ngunit gaya ng dati, hindi pumayag ang matandang mangingisda. Sa sobrang lungkot, nagplano ang 7 dalaga. Palihim silang sumama sa mga mangangalakal upang tumakas at sumama sa kanila sa kanilang paglalayag. Nang matuklasan ng ama ang pagkawala ng kanyang mga anak, agad siyang sumakay sa kanyang bangka at hinabol ang mga ito. Sa gitna ng dagat, tinawag ng ama ang kanyang mga anak at nagmakaawa, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Dahil sa sakit at galit sa pagsuway ng kanyang mga anak, tumingala ang ama sa langit at sinabing, "Diyos ko, parusahan mo ang aking mga anak. Gawin mong batong pulo ang kanilang bangka upang hindi na sila makatakas." Sa isang iglap bumuhos ang malakas na ulan, kumulog at kumidlat. Ang karagatan ay biglang nagkaroon ng malakas na alon na sumalpok sa bangka ng mga suwail na dalaga. Dahan-dahang lumubog ang kanilang bangka at naging maliliit na pulo. Ang mga 7 maliliit na pulo ang naging pag-alala sa pagsuway ng mga dalaga. At ang mga isla na makikita sa pagitan ng Guimaras at Iloilo ay tinawag na Isla de los 7 Pecados o Isla ng 7 makasalanan bilang paalala sa mga anak na sumuway sa kanilang magulang. Ang alamat na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paggalang at pagsunod sa magulang. Isang prinsipe ang dumaan sa maraming pagsubok dahil sa pag-ibig sa diwata. Ang kwento tungkol kay Prince Marco at ang fairy ay isang sikat na alamat at epikong tula na bahagi ng mayamang tradisyong bayan ng Serbia. Bagaman may iba't ibang bersyon, ang pinakatanyag na kwento ay ito. Si Prince Marco ay isang kilalang bayani, matapang, at may pambihirang lakas na walang katulad. Isang araw, habang siya ay nasa kagubatan, nakita niya ang isang bila, isang nilalang na kahawig ng isang diwata o engkanto sa Western folklore na napakaganda. At ang mga bila ay kilala sa kanilang mahika at pagiging malapit sa kalikasan. Mula sa sandaling iyon, umibig ng labis si Prince Marco sa villa. Hindi siya makalimutan sa kagandahan nito at nagpasya siyang gawin ang lahat upang mapangasawa ito. Habang sinusundan niya ang villa, nagpakita ito sa kanya at sinabing hindi maaaring mag-asawa ang isang tao at isang villa. Upang mapatunayan ni Prince Marco ang kanyang pag-ibig at katapangan, nagbigay ang bila ng isang serye ng mga imposibleng pagsubok. Ang bawat pagsubok ay idinisenyo upang subukin ng lakas at determinasyon ni Marco. Paghahanap sa bato ng 4 na sulok. Kailangan na hanapin ni Marco ang isang mahiwagang bato na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ayon sa alamat, ang batong ito ay nagtataglay ng kakayahang maunawaan ang puso ng bawat nilalang. Pagkuha ng tubig mula sa banal na sapa, sinabi ng bila na kailangan niyang kumuha ng tubig mula sa isang sapa na dumadaloy lamang sa mga sandali ng ganap na katahimikan at kalungkutan. Ang pinakamahirap na pagsubok ay ang labanan, ang isang makapangyarihang nilalang na maraming ulo na nagbabantay sa kaharian ng mga villa. Masyado itong malakas, kaya nahirapan siya na talunin ito, ngunit dahil sa kanyang lakas at determinasyon, natalo niya ito. Sa bawat pagsubok, hindi sumuko si Prince Marco. Ginamit niya ang kanyang pambihirang lakas at talino at ipinakita rin ang kanyang malalim na pagmamahal sa villa. Sa bawat hamon, pinatunayan niya na ang kanyang pag-ibig ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pisikal na lakas. Nang matapos niya ang lahat ng pagsubok, lumabas ang bila at inamin na natalo siya sa katatagan ni Marco. Naging mag-asawa sila at nanirahan sa mundo ng mga tao. Sa kabila nito ang kapangyarihan at mahika ng villa unti-unting nawawala. Magbago ng anyo o kontrolin ang kalikasan.
at siya ay naging isang mortal at nawala ang kanyang pakpak. Masaya sila na namuhay at nagpatuloy sa kanilang buhay, dala-dala ang aral ng tunay na pag-ibig. Ang alamat ni Prince Marco at ang villa ay sumisimbolo sa pag-ibig na kayang lampasan ang mga hadlang, maging ito ay mula sa magkaibang mundo. Ito ay nagtuturo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagmamay-ari. Mayroong isang alamat tungkol sa isang nawawalang kaharian na dating nakatayo sa Ilog Pasig. Ito ay isang kwento ng kasakiman, katarungan at pag-asa. Ang alamat ng nawawalang kaharian sa Ilog Pasig. Noong unang panahon, mayroong isang makapangyarihang kaharian na matatagpuan sa tabi ng isang malawak na ilog. Ang ilog ay napakalinis at punong-puno ng mga isda at ang mga lupain sa paligid nito ay napakabunga. Pinamumunuan ito ni Datu Pasig, isang pinunong kilala sa kanyang yaman ngunit tanyag din sa kanyang kasakiman at kalupitan. Lahat ng ginto at kayamanan ay nais niyang makuha para sa kanyang sarili. Ipinataw niya ang matinding buwis sa mga magsasaka at mangingisda at sinamsam niya ang kanilang mga ani. At ang mga taong naghihirap ay walang magawa dahil sa takot sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa kabila ng kasamaan ng Datu, mayroon siyang isang anak na babae na nagngangalang Dayang Sumilak na may busilak na puso. Palihim siyang tumutulong sa mga mahihirap at madalas ay nagbibigay siya ng pagkain at ginto na kinuha niya sa palasyo. Isang araw, dumating sa kaharian ang dalawang matatalinong lalaki mula sa malalayong lugar, sina Lakan Tindalo at Magat Mandapat. Nakita nila ang kalagayan ng mga tao at ang kalupitan ng Datu. Bilang pagtugon, hinimok nila ang mga tao na mag-alsa laban sa Datu at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Nang malaman ni Datu Pasig ang pag-aalsa, nagalit siya. Ngunit bago pa niya maparusahan ang mga nag-alsa, nagdilim ang kalangitan at dumating ang isang malakas na bagyo. Nagkaroon ng malakas na lindol na yumanig sa buong kaharian. At ang mga lupa ay nagbukas at ang tubig ng ilog ay umapaw. Sa huling sandali, hinawakan ni Dayang, sumilang ang kanyang ama at hinikayat siyang magsisi sa kanyang kasalanan. Pero hindi siya umalis dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga kayaman. Ngunit huli na ang lahat. Sa pag-apaw ng tubig, ang buong kaharian, kasama na ang palasyo at ang masamang Datu, ay unti-unting lumubog sa ilalim ng ilog. Sa pagtatapos ng unos, ang mga mabubuting tao ay nakaligtas. Sinasabing ang mga nakaligtas ay nagpatuloy ng kanilang buhay at namuno sa lugar sa ilalim ng pamumuno ni Lakan Tindalo at Magat Mandapat. Ang dating malaking kaharian ay naging bahagi na ng ilog. Ayon sa alamat, ang Ilog Pasig ay nagpapaalala sa lahat na ang kasakiman ay hindi magtatagal at ang kabutihan ay magtatagumpay. Ang ilog ay nagsisilbing testamento na anumang yaman at kapangyarihan ay maaring mawala kung ang iyong puso ay puno ng kasamaan. Ang pangalan ng ilog ay nagmula sa salitang Pasig na sinasabing nangangahulugang nawala o nawala na, tumutukoy sa nawawalang kaharian. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at kababalaghan.